Nagbabalik eksena po si Grandmaster Hans Mokdiman dahil naimbita po siyang maglaro dito sa Jerba International Chess Festival 2024. Ginagana po ito ngayon sa Tunisia. Ang mga kasali po dito bukod kay Hans Mokdiman, nandyan po yung isa pong legendary chess player na si Vasil Ivanchuk. Andyan din po yung pumapangalawa po kay Magnus sa Norway. Medyo pinaniniwala ang kamukha natin. Grandmaster Aryan Tari, sila Jules Musar, nandyan. 8 player po ito magra-round robin eh. Ngayon, round number 1, kalaban agad ni Grandmaster Hans Mokniman yung kaibigan ni Magnus na si Grandmaster Aryan Tari. Nagkasubukan. Lumabas yung mga mala engine na tira dito. Ano ba yung nangyari? Silipin na po natin. Puti po dito si Hans Mokniman. Nag-D4 lang po siya. Sinagot po yan ng D5, Knight F3, Knight F6. Very symmetrical lang. O. Tapos nag-G3. Biglang nagkunat. Usually, akala ko maglo-London yan. Yung iba nagsi-C4. Pero G3 lang, no? So pagka G3 po, tumira ng Bishop F5 na sinagot ng Knight H4 agad ni Niemann. Inatake yung Bishop, pumunta sa E4, F3 lang. Tumakbo sa G6, C4 lang. Mabilis tumira si Niemann. Ha? Nag-C5 naman si Aryan Tari na pinag-isipan ng sandamukal na tagal. 22 minutes nag-isip. Ayan o, 103 na lang bigla. At sa C5 po na yan, dahil nga nagulantang, hindi sigurado ito pong si Hans Mokniman kasi novelty pala yan Balik ko lang, no? Ang common kasing ginagawa dito, C6. Meron din po, nag-bishop takes dito. Pero yung C5 na yan, grabe ka novelty. Kaya si Hans Mokniman, napaisip din po ng napakatagal. Siya po ay tumira ng Knight takes G6. Mahaba-haba din. Ayan, mga halos 20 minutes din So pagka Knight takes G6, binawi po yan. Tapos kinapture lang ni Niemann yung D5. Na instead na kainin, kinapture muna yung pawn sa may D4 na mali. Bakit po? Kasi meron palang E4 na tira dyan. Kala mo, napakaganda ng kain bago sana kainin, capture doon. No? Pero ini-4 lang na kung saan lamang daw po ang puti. Kasi napakalakas ng pawn chain na yan sa gitna. Kaya napilitan mag-emphasize and capture. Problema dyan, pagka Knight C3, hindi mabawi ito. Mahihirapan yung item. Kasi, kung titingnan nyo po yung position item, kailangan mailabas yung bishop Usually, kailangan yan mag-E6 para lumabas, diba? Or mag-G6. Kaso, imposible na yung G6 Ang problema sa E6 ngayon, pag nag-emphasize capture, talagang wasak-wasak yung pawn structure mo. Tatalunin ka sa endgame. Kaya ang ginawa niya, nag-rook H5 na lang. Tinirahan lang ng bishop P5. Humarang yung kabayo, G4. Ayun, no? Tumakbo sa H3, bishop F1. Bumalik sa H8, saka kinain yung E3. So, ang ending talagang hindi po magalaw yung pawn na nasa may D5. So, ang ginawa po dyan, nag-G5 na lang. Bakit? Kasi parating na po yung G5. So, inunahan ng G5. Bakit? Binibigay po yung pawn. Ang kapalit niyan, makakapag-G6. Kasi maiipit ng gusto Kailangan niya mag-G6 para mailabas po ito para makapag-castling. Kaya napilitan magbigay ng pawn. Anyway, D6 lang po yan ni Hans Mokniman. Napakagandang tira. Libre yung pawn. Pero pag tinakes mo kasi yan, mangingisay ka dahil may queen D4 lang. Ayun. Tapos ang kasunod po niyan, pwedeng tumalon doon, pwedeng mag-castling, may rook E1. Naku po, mangingisay sa gitna. Kaya balik tayo doon Ang nangyari, queen B6 Hindi kinapture. Si Hans Mokniman, nag-rook C1 na mali. Ibalik ko lang, no? Ang pinapatira po ng Indian, simpleng-simple, queen D2 lang. Queen D2. Bakit rook C1 mali? Mali pero lamang pa rin. Hindi nga lang siya number 1 move. Ang pinaka-idea po niyan, may pressure yan dito. Pag nag-knight jump, may doon, no? Knight C7. Yun yung gusto mangyari ni Niemann. Kaya ang ginawa niya, nag-A6 para walang talon. Saka nag-queen D2. Pagka queen D2, nag-E6 naman si Aryan Tari na kung saan mali. Kasi nag-rook D1 lang. Ayan. Ang idea ng E6 kasi para madepensahan ito o ma-atake ito Kaya nag-rook D1 para depensahan. Bishop G7 develop. Nag-bishop E3. Umatras lang. No? Inatake yung reyna. Tumakbo sa A5. Bishop E2. Simpleng develop na lang. At sa posisyon na ito, talagang ipit po talaga yung item. Ipit yung item tapos 1 pawn down pa. Anyway, nag-knight E5 po yan.
King F1 lang. Kining mo ban? Kining mo ban lang? Kining F1 lang? No? Bakit po siya naging F1? Magma-manual castling po, your artificial castling pupunta dito. Ang tanong, coach, bakit hindi lang na nag-castling o pinatagal pa? Gusto niya talaga yung Torre nasa H1. Kasi yung Torre sa H1, pwede po masuportahan yung H4. So, yun ang aking naiisip. Kasi yung castling okay lang din eh. Anyway, yung King F1 nga po na tinira, mas maganda daw kaysa sa castling eh. Ang ginawa niya, nag-Knight D7, tapos nag-King G2. Ayun no, nag-Rook C8, nag-Rook C1. Wala na kasing pressure yung D6, umalis na po yung Torre. Nag-Queen D8, Knight E4. Pagka Knight E4, nag-Knight C6, H4. Yan yung sinasabi ko. Gusto niya talaga yung Torre sa, sa may H1. Anong meron dyan? Libre po kung titingnan mong mabuti, pero may bishop na ganun. Diba? So, ang ginawa niya, nag-King F8, B4. Tumira ng Knight F6, Knight C5. Tumira po ng Knight D5, hinahataw yung bishop, pero hindi na pinansin. Nag-Knight takes B7. Libre yung pawn. Ibalik lang natin, no, coach? Wala bang way para madipensahan ito? Wala. Kasi kahit tirahan mo ng ganyan yan, laging pong may Knight takes B7, makakain po yung C6. Hindi na madipensahan yan. Kaya po binigay nila kumakounter sa bishop. Kaso, binigay din yung bishop sa E3. Nag-Knight takes lang, oh. Hitting the queen, nag-Queen D7, nag-Bishop takes A6, at kung mapapansin nyo, nalimas yung pawn sa queen side. Do, may bawi yan. Knight takes B4. Pagka Knight takes B4, Rook takes C8 lang ang ginawa ni Niemann. Binawi po ng Reyna. Rook C1 lang. Tumakbo yung queen sa may D7 at isa pong brilliant sacrifice. Number 1 engine move. Rook lang sa may C7, hitting the queen. Kaya po brilliant yan. Teka lang, may kabayo, nakalimutan ata. Di kinain. Yun nga lang, pagkakain, may tumataginting na Knight C5. Hitting the queen. Saan ka pupunta? Persado kang gumalaw, sir. Pag ata ikaw pumunta po dito, pwede na po sigurong Pag ata yan po ay nag-Queen C6 lang, Bishop B7 gagawin. Tapos kain na yun, libre no. Tapos promote. Kaya ang ginawa niya, nag-Queen D8. Pagka Queen D8, pang championship na tira na pa-resign, bishop lang po sa may G5. Bakit nag-resign? Yan ang magandang katanungan. Kasi po, walang mapuntahan yung Reyna. Unang-una po, hindi po pwede yung bishop F6 lang. Kasi kakainin lang yan tapos may check ko. So, balik tayo doon. Paano naman kung nag-F6 lang, ang kakainin naman yung C7? Ayan. Pag tinakes mo to, capture lang. Ayan, nakahang yung knight. Tapos magpo-promote pa into queen. Pag naman kinapture mo ito, may knight takes, bagsak Reyna. O, ibalik natin doon. Pag umiwas naman, saan siya iiwas? Yun ang magandang katanungan. Walang maiwasan na maganda. Pag dito, may check. O, pag dito, kahit atakainin na lang po ito kasi magpo-promote pa rin. Diba? Pag naman dito, kahit po ata itulak, tapos magpo-promote pa rin. Kaya, ito pong si Ariantari na pa-resign. At ito po ang resulta ng round number 1. Ipakita ko lang po, no? Ayan po. So, Jules Mozart tabla kay Daniel Darda. Si Daniel Darda, number 1 player ng Belgium yan. Si Hansmuk Niemann, panalo ka Ariantari. Si Divya Deshmukh, ito babaeng po yan na sumisikat ngayon Tinalo po siya ni Grandmaster Bilal. At si Ivanchuk naman, natabla kay Mark Andrea Maurici. Si Maurici po, dalawang sunod na tinalo na niyan si Hansmuk Niemann sa mga nakalaang standard tournament. Alam po, siya po yung current world junior champion, if I'm not mistaken. At ayun na nga. So, leading si Hansmuk Niemann at si Bilal Valencene pagkatapos po ng round number 1. At yung round number 2, ginagana po ngayon. Hindi pa tapos yung laban ni Hansmuk Anyway, pupunta po ako ng Moscow, Russia. Ang flight ko po alas 12 ng tanghali dito sa Bangkok going to Russia. Paglalaro po yung estudyante ko si Prince, so I'll try to make more videos pag nandun na. Hopefully maganda yung internet. So marami pong salamat sa mga panonood ninyo. Abangan nyo po yung mga video natin. Don't forget to like and share. Salamat sa support ulit. Bye bye po. God bless. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.